Dominant Protector. Credit to the author. 4,211-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kurt Orco ang kawawang senior. Oo, young Master Shu. Nandito ako para magsumbong sa iyo. Habang nagsasalita si Joel, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakurba, at tumingin siya sa Andrew Duo na may mapaglarong ekspresyon. Magulat sa ang dalawang magkapatid na lalaki, sina Andrew at Enteng, ay tulala sa lugar. Bago ito, si Joel at itong young master na si Shu ay walang anumang interaksyon sa isa't isa. Paano siya biglang naging kampa ni young Master Shu? Tama. Maaaring hindi ninyo alam ito, ngunit si Joel ay miyembro na ng ating center. Paliwanag ni Linden sa kanilang dalawa. Tsaka iba siya sayo. He's not just a mere peripheral member. Isa siyang special assistant na pinadala sa akin ng misteryosong lalaki. Special assistant. Si Andrew at ang mga lalaki mula sa Southern Heaven Gate ay nagtinginan sa isa't isa na hindi makapaniwala. Bilang karagdagan sa kanilang pagkagulat, ang kanilang mga mukha ay naging lubhang kawili-wili. Niyakap na lang niya ang malaking makapal na binti at naisip na hindi na niya kailangang matakot kay Joel. Maaari niyang gamitin ang prestihiyo ni young Master Shu para direktang harapin ang rebelding bastard na ito. Sa huli, sa isang kisap mata, naging grupo na talaga sila. Ang mas katawa-tawa ay si Joel, ang katayuan ng traidor na disipulong ito ay talagang mas mataas sa kanilang dalawa. Dahil lahat kayo ay sumali na sa Central, huwag mo nang isipin ang mga dati mong sama ng loob. Walang kwenta ang pag-iisip tungkol dito. Kung sino man ang manggahas na mag-isip ng masama tungkol sa pag-atake sa sarili nating mga tao, ako ang unang hindi magpapakawala sa kanya. Sinulyapan ni Linden ang 3 tao sa harap niya at walang pakialam na sinabi. Naglabas siya ng aura ng isang superior at naglabas ng nakakasindak na aura. Oo. Agad namang sumang-ayon si Joel. Sa anumang kaso, naibalik na niya ang kanyang mukha sa unang round ng mga individual na laban. Naglabas na rin siya ng galit. Bilang karagdagan, ang kanyang lakas at kinabukasan ay mas malakas kaysa kay Andrew at sa iba pa, kaya natural na walang dapat ipag-alala. Sa kabilang banda, nagtinginan si Andrew at ang mga disipulo ng Southern Heaven Gate sa isa't isa ng hindi sinasadya. Gayunpaman, dahil sa malupit na pang-aabuso ni Linden sa kapangyarihan, tumango na lamang sila bilang pagsang-ayon sa huli. Alam nila na imposibleng maghiganti kay Joel ngayon. Kahit ang tiyuhin nila, si Nantian Aurora, na nasa malayo sa Nakajima, ay maaaring hindi ito magawa. Bagamat ang Southern Sky na si Aurora ay sumali rin sa Central at naging isang pangunahing miyembro, hindi siya pinapayagan ng Central na makitungo sa kanyang sariling mga tao. Nananatili lang ang sama ng loob sa dibdib niya pansamantala. Very good. Wala na tayong ibang gawain sa ngayon. Gawin nating mabuti ang kompetisyon sa loob ng sekta na ito at makakuha ng mas maraming atensyon hanggat maaari. Mas maganda kung makukuha natin ang pagkakataong ito para maging mga alagad ng ilang high-level na big shot, understand? Utos ni Lindan. Oo, pero young Master Shu, kulang pa ako ng partner para sa duo battle. Sagot ni Joel. Kakabalik lang niya ilang araw na ang nakakaraan, at wala pa siyang kakilala ng mga eksperto sa Jindan noon, kaya normal lang na walang kapareha saglit. Madali lang yan. May isa sa harap mo. Andrew, susunod ka na makipartner kay Joel. Kung napagkasunduan mo na ang isang partner, sipin mo na siya. Mas mahalaga ang sarili mong tao. Sabi ni Linden sa hindi mapag-aalinlangan ng tono. Bagamat medyo magkasalungat ang ekspresyon ni Andrew, sa huli, hindi siya naglakas loob na suwayan ang mga tagubilin ni Lindan. Maaari lamang niyang isantibi ang kanyang mga personal na sama ng loob at pansamantalang piliin na makipagsanib puwersa kay Joel upang labanan ang 2 taong labanan sa kompetisyon ng panloob na sekta. Ito ang dahilan kung bakit nataranta ang lahat sa eksena ngayon. Sa harap ng kakaibang pares na ito, ang lahat ay naguguluhan, ngunit kailangan din nilang lihim na matakot. Pagkatapos ng lahat, ang pagganap ni Joel ay talagang hindi dapat maliitin.
Hindi sila maaaring maging basta-basta laban sa kanila, o baka mauwi sila sa ganitong pares ng peak early Geodan stage. Gayunpaman, bagamat nakakatakot ang kombinasyon nina Joel at Andrew para sa mga tunay na makapangyarihang inner core disciples, hindi nila kailangang bigyan ng masyadong pansin ang mga ito. Ang susunod na pares ng mga bagong dating ay ang malalakas na kalaban na talagang kailangan nilang bantayan, sina Linden at Tony. Si Tony ay isang bagong dating mula sa Welcome Pavilion, tulad ni Terrence. Ang lakas na ipinakita niya sa one-on-one na labanan ay hindi bababa sa kay Joel, at maaaring mas mabuti pa. Sa mga tuntunin ng rankang, mas mahusay siya kaysa kay Joel, na na-block out sa top 50 ni Terrence. Kitang-kita sa lahat ang lakas ni Lindan. Mula sa unang round ng individual na labanan hanggang sa unang lugar sa dulo, walang suspense habang dinurog niya ang lahat. Kung titingnan ang lahat ng Golden Core Stage disciples na lumahok sa Inner Sect competition ngayong taon, wala talagang makakapantay sa kanya. Noong una, inakala ng lahat na si Terrence ay magiging kakumpetensya dahil mayroon siyang lakas na lumaban sa finals. Gayunpaman, lumabas na wala siya sa harap ng makapangyarihang Lindan. Kung wala man lang siyang lakas ng loob na labanan si Linden, paano niya sasabihin ang tungkol sa lakas? Isa lang siyang mapagpanggap na pinuno na marunong lang mangbuli sa mahihina at matakot sa malalakas. Sa malakas na aura, dahan-daang naglakad sina Linden at Tony na magkatabi sa ring. Tumingin sila sa mga manunood sa ibaba ng entablado na parang mga emperador, at ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay nabaluktot sa isang sobrang kumpiyansa na arko. Sa oras na ito, hindi pa nabubunot ang kanilang mga kalaban, ngunit alam na ni Linden kung sino ang kanilang kalaban, dahil sinabi na niya kay Leonardo na lalabanan niya si Terrence sa unang round ng labanan ng dalawang tao. Ayaw niyang makasalubong si Terrence sa 1v1 battle at itinago niya ito hanggang sa finals para matapakan niya si Terrence hanggang mamatay sa finals. Doon lamang magiging kumpleto ang kanyang merito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakatuso ni Terrence. Sumuko na lang siya at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong lumaban. Nakakuha rin si Terrence ng 49 na puntos, kaya pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. Kaya sa pagkakataong ito, papatayin niya si Terrence sa sandaling siya ay dumating, hindi siya binibigyan ng anumang pagkakataon. Kung sumuko si Terrence, hindi siya mawawalan ng puntos, at malaki ang pagkatalo. Gaya ng inaasahan, ang susunod na kalaban ay nagdulot ng panibagong kaguluhan. Ito ay sina Terrence at Minerva. Sa gitna ng talakayan, lumakad sina Terrence at Minerva sa ring at tumayo sa tapat nina Linden at Tony. Ang mga mukha nila ay kalmado at composed. Si Terrence ay natural na hindi natatakot kina Linden at Tony. Para naman kay Minerva, medyo kinakabahan siya sa sandaling ito, ngunit nakasuot siya ng belo at walang nakakakita sa kanya. Pretentious newbie king, dahil inamin mo na ang pagkatalo mo sa 1v1 finals, bakit hindi ka maging mas mataktika at umamin ng pagkatalo ng magkasama? Nanguna si Linden at Ninitian. Kahit ano paman, pareho kayong natalo ni Linden at sa amin. Ngayong nagsanib puwersa na kayo, mas mabilis at kawawa lang ang matatalo ninyo. Dahil mabait naman si Linden para bigyan kayo ng paraan para makaalis, maaari ka ring maging matino at direktang umamin ng pagkatalo. Kung hindi, mapaiyak ka sa aming dalawa mamaya. Nakakahiya naman yun, don't trust. Si Tony, na nakatayo sa gilid, ay mapanlate na umalangaw-ngaw. Sumambulat din ang pangungutya sa mga manunood. Karaniwan, para sa antas ng Jindan Stage Masters, kakaunti ang mga tao na maiinip, ngunit ngayon ay isang exception. Karamihan sa kanila ay mga panloob na pangunahing disipulo, ngunit sa nakaraang one-on-one na labanan, sila ay talagang natapakan sa ilalim ng mga paa ng isang grupo ng mga bagong disipulo, na talagang nakakahiya. 4,212. Gayunpaman, alam nilang hindi magiging madali para sa kanila na maibalik ang kanilang dignidad gamit ang kanilang sariling lakas. Ngayong nagkaroon na sila ng pambihirang pagkakataon na purihin ang matataas at tumapak sa mababa, natural na hindi sila magsisikap sa pangungutya sa kanila. Sa pagharap sa bus mula sa karamihan, si Minerva, na medyo kinakabahan na, ay hindi napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Gayunpaman, si Terrence, na nakatayo sa tabi niya, ay may kalmadong ekspresyon pa rin sa kanyang mukha.
Tumawa pa siya na parang walang nangyari, na ikinagulat ng lahat ng tao. Anong tinatawa-tawa mo? Nagkatinginan sina Linden at Tony at nagkunwaring naliwanagan. Oh, so this is the so-calling, covering up awkwardness. Hindi kasing kapal ng inaakala namin ang balat ng Newbie King. Hahaha. Hehe, huwag kayong masyadong mag-isip, lalo na ang tinatawag na Lindan. Medyo kakaiba ang paraan ng pakikipag-usap ninyong dalawa sa isa't isa. Hindi kita inaway sa 1v1 dahil ayaw kitang awayin. Hindi ko akalain na seseryosohin mo ito. Terence curled his lips, a smile that was not a smile. Nagyayabang ka talaga to a certain level. Sa iyong hindi gaanong kahalagahan ng isang maagang yugto ng Jiedan, talagang naglakas loob kang sabihin na magbibigay ka sa akin, isang dalubhasa sa entablado ng Middle Jiedan. Naniniwala ka ba sa sarili mong mga salita? Agad namang ngumisi si Lindan. Nanunuya din ang lahat sa audience malakas man ito sa papel o individual combat performance, ang Linden ay mas mataas man lang kaysa kay Terence. Malinaw na kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, sabing hahayaan niyang manalo ang kalaban dahil lang hindi siya manalo ay larong pambata. Naniniwala ako sa'yo. Kahit hindi ka maniwala sa akin ngayon, maniniwala ka rin agad. Nagkibit balikat si Terence na may nakaka-relax na mukha. Lumingon siya at ngumiti kay Minerva. Nang makita ang kanyang reaksyon, si Minerva, na orihinal na kinakabahan, ay biglang na-relax sa hindi malamang dahilan. Parang nawala sa isang iglap ang agresibong panggigipit ni Linden at Tony. Sa sandaling ito, tanging si Terence lang ang nasa kanyang mga mata. Nagsisinungaling ka sa sarili mo. Papayagan ka nitong magising ng maayos. Malamig na sumingot si Linden at agad na tumalon para salakayin si Terence. Si Tony, na nasa tabi niya, ay sabay na umatake, ngunit ang target niya ay si Minerva. Bagaman ito ay dalawang sa isang labanan, sa kanilang lakas, hindi nila kailangan ng anumang karagdagang kooperasyon. Ang isa sa isa ay sapat na upang ibagsak ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, kung si Terence o si Minerva, pareho lang silang talo. Ginamit pa rin ni Tony ang kanyang karaniwang libong sipa para harapin si Minerva. Natalo niya si Minerva sa parehong paraan sa nakaraang one-on-one na labanan. This time, paulit-ulit lang. Para kay Linden, inihayag niya ang kanyang sekretong banal na sandata, ang siyam na makamandag na dragon na letigo ng langit. Ang letigo ay 3.5 talampakan ang haba at gawa sa pinakamataas na grado na dark iron mula sa kabila ng kalangitan. Ito ay nahahati sa 360 seksyon, na ang bawat isa ay isang matalim na maliit na sandang na may nakal-alasong berdeng fluorescent spot at malinaw na mga uka ng dugo. Gaano man kalakas ang isa, sa sandaling maputol sila ng letigo ng siyam na makamandag na dragon ng langit, mawawala sa kanila ang kalahati ng kanilang buhay kahit na hindi sila mamatay. Si Linden ay isang master na nagkaroon ng perpektong tagumpay sa intermediate stage ng Golden Core Realm. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong late stage Golden Core Realm master. Sa siyam na letigo ng dragon na makamandag ng langit, para siyang tigre na lumaki ang mga pakpak. Sa makatuwid, sa kompetisyon ng panloob na sekta na ito kung saan ang mga master sa itaas ng huling yugto ng Golden Core Realm ay bihirang magpakita, natural lamang na siya ay hindi magagapi. Sa katunayan, pagkatapos ng pagtaas ng lakas, ang kumpiyansa ni Linden ay naging napakalakas. Hindi pa banggitin ang pagpatay kay Terence sa one-on-one, kahit na magkasabay na umatake sina Terence at Minerva, madali niyang madudurog sila. Ngayong hiniling niya kay Tony na makipagtulungan sa kanya, masyado na siyang mataas ang tingin kay Terence. Ang siyam na langit na makamandag na letigo ng dragon ay nagpakawala ng isang matalim at nakakatakot na sipol, naging langit na puno ng mga anino ng letigo, agad na tinakpan ang ulo ni Terence, at ang mga tao sa ibaba ay agad na napabuntong hininga. Sa sandaling ito, si Linden ay walang katulad na seryoso. Ang kapangyarihan ng Nine Heavens Poisonous Dragon Whip ay malinaw na mas mataas kaysa noong lumaban siya sa isang late-stage Golden Core sa unang round. Maging ang mga manunood ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kung sila ang nasa posisyon ni Terence, sila ay tapos na sa isang palitan. Gayunpaman, tila pinaghandaan ito ni Terence.
Ang siyam na langit na makamandag na letigo ng dragon ay mabilis, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabilis. To be more precise, mas mabilis ang reaksyon niya. Matagal bago siya inatake ni Linden, umalis na siya sa kanyang orihinal na posisyon at mabilis na lumapit kay Minerva sa kabilang panig. Gusto nilang labanan si Tony gamit ang mga numero at makipagtulungan kay Minerva na patayin muna si Tony upang lumikha ng 2-on-1 na sitwasyon. Pagkatapos, maaari ba silang tumalikod at harapin ang mas magulo na Linden? Lahat ng naruroon ay isang master at agad na naunawaan ang mga intensyon ni Terence. Sina Linden at Tony ay walang exception. Wishful thinking iyon. Gayunpaman, para maglaro ng isang maliit na lansihin sa mata ng young master na ito, hindi mo ba masyadong minamaliit ang young master na ito? Sagot ni Linden na may malamig na ngiti. Gamit ang kanyang boses, ang siyam na Heaven's Poisonous Dragon Whip na nagbago na sa libu-libong anyo ay biglang naging mas nakakapanghina, hinahabol ang figure ni Terence sa lahat ng paraan. Ang poster na ito ay talagang handang samantalahin ang pagkakataong makuha sina Terence at Minerva sa isang iglap. Ang sitwasyon sa field ay naging lubhang mapanganib muli. Si Terence at Minerva ay parang biktima sa bibig ng isang makamandag na dragon na malapit nang lumunin anumang oras. Kahit na ang kanilang mga buto ay hindi maiiwan. Kasabay nito, upang maiwasang aksidenteng masugitan ng siyam na makamandag na Dragon Whip ng Heavens, si Tony, na orihinal na umaatake kay Minerva, ay makaka-atres lamang ng isang hakbang. Bagamat siya ang partner ni Linden, hindi biro ang pag-atake ng siyam na makamandag na Dragon Whip ng langit. Sa sandaling siya ay nahuli dito, kahit si Linden ay hindi siya nailigtas. Napagdesisyonan na ang nagwagi. Ang karamihan ay gumawa ng kanilang mga paghatol, at maging ang hukom sa field ay hindi masyadong inisip ang orihinal na leveled master na ito. Hindi tulad ng karamihan, hindi niya naisip na mahina si Terence, at sa katunayan, hinangaan niya ang pagganap ni Terence bilang bagong henerasyong hari. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakaligtas si Terence sa ganoong kalakas na pag-atake. Sa harap ng ganap na lakas, gaano man kahusay ang talento, potensyal, at utak ng isang tao, lahat sila ay lumulutang na ulap lamang. Hindi na nila mababago ang resulta. Lolo, mangyaring iligtas si little junior brother at senior sister Minerva. Si Natalie, na nasa kinatatayuan, ay sabik na tumutulo na ang mga luha. Hinawakan niya ang braso ni Truett at nagmamadaling sinabi. Kumunat ang noo ni Truett. Kahit siya ay naramdaman na hindi maganda ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling kumilos. Lumingon siya at umalma, Natalie, don't worry. Hindi ganoon kadaling matatalo si Terence. Maghintay pa tayo ng konti. Sa kanyang pag-asa, kahit matalo si Terence, hindi siya matatalo ng ganoon kadali, maliban na lang kung sumuko siya tulad ng sa isang 1v1 na laban. Kung hindi, walang master ang madaling susuko sa isang laban, at si Terence ay walang exception. 4,213. Siyempre, hindi iyon sinabi ni Truett dahil lang sa naniniwala siya sa lakas ni Terence. Kahit na hindi makalaban si Terence, mailigtas niya sina Terence at Minerva sa isang pag-iisip lamang. Hindi magkakaroon ng aksidente. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bahagyang nagulat si Truett. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay biglang nagbago. Boom! Sa ilalim ng napakaraming anino ng letigo ng dragon na lason ng langit, dalawang bola ng crimson na apoy ang biglang sumabog. Ang siyam na Heaven's Poison Dragon Whip na ipinagmamalaki ni Linden ay talagang nabasag sa mismong lugar. Ang kapangyarihan ay napakagulat na ito ay kakilakilabot. Sa gitna ng mga hingal sa pagkabigla, sa wakas ay nakilala ng mga eksperto sa Golden Core Stage ang dalawang bola ng pulang apoy. Sila ay talagang mga ilusyonaryong larawan ng dalawang palad ng apoy, isang maliit at isang malaki. Sa gitna, malabo na makikita ang hugis ng 8 trigram. Nahati sila sa dalawang direksyon, ang maliit ay patungo kay Tony at ang malaki ay patungo sa Linden. Sa sandaling ito, sina Linden at Tony ay nasa estado pa rin ng kawalan ng paniniwala at pagkabigla. Bago sila makapag-react, narinig nila ang dalawang bang-bang na tunog na sinundan ng muffled sound ng mga buto na nabali. Pagkatapos, tulad ng dalawang saranggola na pinutol ang kanilang mga kwerdas, sila ay direktang itinapon palabas ng ring ng walang puwang upang lumaban.
Napakalakas ng kapangyarihan ng pansamantalang nilikhang wildfire na 8 trigrams bombs. Agad na umalangaw-ngaw ang mga hingal ng gulat sa buong arena. Nagkatinginan ang lahat, matagal na walang imak. Ang mas nakakagulat pa sa pagpapalipad sa kanilang dalawa ay ang mga sugat sa kanilang mga katawan. Maayos naman si Tony dahil ang umatake sa kanya ay si Minerva. Bagamat pareho silang gumamit ng parehong wildfire na 8 trigrams bombs, halatang mas mahina ang kapangyarihan. Sa makatuwid, kahit na si Tony ay nasa isang malungkot na estado, ang kanyang mga pinsala ay hindi masyadong malubha. Si Linden ang higit na nagdusa. Ang ligaw na apoy na 8 trigrams na mga palad na damapo sa kanya ay nagmula kay Terence, at ang kapangyarihan nito ay nasa tuktok ng huling stage ng foundation. Natigilan siya at nataman sa dibdib. Ang young master na ito na si Shu, na nagbalik mula sa kanyang makapangyarihang mga araw, ay nakadapa na ngayon sa lupa na nanlalaki ang mga mata. Mas mabigat ang paghinga niya kaysa sa paghinga niya. Halata na nasa bingit na siya ng kamatayan. Singilin. Nang makita ito, agad na umungal si Tony sa pighati at galit. Nang walang pakialam sa sarili niyang mga pinsala, tumakbo siya sa gilid ni Lindan. Kasabay nito, isang figure ang biglang sumunod sa likuran. Ito ang taong namamahala sa kompetisyon sa loob ng sekta ngayong taon, si Leonardo. Humihinga pa siya. Bilis, dalhin mo siya para gamutin. Nagmamadaling umorder si Leonardo matapos suriin ang kalagayan ni Lindan. Bagamat siya ay nababalisa, siya ang host ng kompetisyon sa panloob na sekta at hindi maaaring lumiban ng kusa. Hinayaan lang niya si Tony na kunin siya at maghanap ng magpapagamot sa kanya. Mabilis na tumango si Tony. Hindi na siya mapakali kay Terence sa entablado habang binuhat niya si Linden at naglakad palabas. Ang tatlong pavilion ay may sariling espesyal na medical na dorm kung saan nagtitipon ang mga doktor. Kahit sino man iyon, gagawin nila ang lahat para iligtas si Linden alang-alang kay Leonardo. Bagamat ang kalagayan ni Linden ay napakahina ngayon, maaaring may pagkakataon pa ring mabuhay. Gayunpaman, nang buhatin niya si Linden palabas ng arena ng North Island at makarating sa isang liblib na lugar, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang misteryosong lalaking naka-black. Matapos umihip ang simoy ng hangin, nawala nang walang bakas ang misteryosong lalaking nakasuot ng black, Tony, at Lindan. Sa sandaling ito, sa entablado, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkabigla, sa wakas ay inihayag ng hukom ang tagumpay ni Terence at Minerva. Ang titig ng lahat kay Terence ay ganap na naiiba sa dati. Ito. Napakalakas ng Terence na ito. May nagkomento. Kalokohan, anong klaseng paningin ang kailangan mong makita ngayon? Alam ko na ang galing nitong bagong player na si King. Masasabi kong sinadya niyang umamin ng pagkatalo sa 1v1 finals. Tama. Malamang wala siyang pakialam na labanan si Linden 1-on-1. Plano niyang iligtas ito para sa 2-on-2 match. Makakatipid siya ng maraming problema kung malulutas niya ito ng magkasama. Mukhang ganon. Sandali lang. Di ba sabi niyong dalawa na walang laban si Terence kay Linden? Bakit nagbago ang tono mo? Lolo, tingnan mo si little junior brother at senior sister Minerva, nakakamangha sila, tama. Ang high five nila ang ultimate move na natutunan ko sa kanila ilang araw na ang nakakaraan. Matagal nang nawala ang pag-aalala sa mukha ni Natalie, at masaya siya para kina Terence at Terence habang pinupuri niya si Truett. Hehe. Little Natalie, manunood ka na lang sa practice nila ha. Natarante si Truett. Ganun pa din. May tampo din ako. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila sa isang kaibig-ibig na paraan. Tumawa ng malakas si Truett at tinapik ang ulo ni Natalie. Tumingin siya kay Terence sa malayo, puno ng papuri ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi naisip na ang ganting atake ni Terence ay magiging ganito kabilis at kalakas. Siya ay isang maagang gininto ang core lamang, ngunit napatay niya ang mayabang na si Linden sa isang galaw. Ito ay nakakagulat. Kung si Linden ay isa lamang ordinaryong intermediate Ores core stage expert, ayos pa rin ito. Ang problema ay isa rin siyang eksperto na ganap na nakalusot sa Ores core stage. Pareho silang perpektong Golden Core Stage Masters, at ang biglaang pag-atake ni Terence ay nagpaunawa sa lahat ng isang bagay kahit sa mga henyo, may iba't ibang antas.
Sina Linden at Tony ang orihinal na pares na may pinakamataas na tsansa na manalo sa kampyonato, ngunit napatay sila ni Terence at Minerva sa isang galaw. Ang labanan ng dalawang tao pagkatapos noon ay naging kanilang entablado. Kahit anong klaseng kalaban ang harapin niya, mula umpisa hanggang dulo, one hit kill lang. Walang mga pagbabagong pinag-uusapan. Mula sa simula hanggang sa wakas, ito ay ang mabangis na apoy na 8 trigrams bombs. Sa huling yugto, lahat ay maaaring malaman ang mga galaw ng dalawa. Gayunpaman, kahit na, hindi nito binago ang sitwasyon. Isa lamang itong ligaw na apoy na 8 trigrams na palad. Kahit na nakikita nila ng malinaw ang mga galaw, hindi pa rin ito malulutas sa simula at hindi pa rin malulutas sa dulo. Ito ang ganap na pagkakaiba sa lakas. Ipinakita ni Terence at Minerva sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang talo sa Golden Core Stage. Mayroong ilang mga round kung saan ang kanilang mga kalaban ay hindi man lang makapag-ipon ng kaunting fighting spirit laban sa gayong dominanteng kombinasyon. Mabilis silang umamin ng pagkatalo nang magsimula ang laban. Pagkatapos ng lahat, ang kombinasyon ni Terence ay walang talo, at hindi nakakahiyang aminin ang pagkatalo. Maiiwasan din nilang masaktan. Hindi na kailangang makipag-away. Isang bagay na dapat banggitin ay kasama dito ang Joel at Andrew duo. Nais nilang dalawa na year-ocon si Terence sa ilalim ng kanilang mga paa kahit sa kanilang mga panaginip, ngunit ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Maging si Linden ay malapit ng bugbugin hanggang mamatay, at hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Sa huli, sina Terence at Minerva ay nakakuha ng numero 1 pwesto sa labanan ng duo ng walang pag-aalinlangan. Ito ay higit na kahanga-hanga kaysa sa numero 1 pwesto ni Linden sa individual na labanan. 4,214. Sina Terence at Linden, na siyang mas malakas, ito ay isang katotohanan ang huli ay halos patay na, at maaaring maging isang bangkay na ngayon. May natitira bang suspense? Sa pagtatapos ng labanan ng dalawang tao, ang kompetisyon sa loob ng sekta ay natapos na. Si Terence ay nakakuha ng 99 na puntos sa parehong individual at dalawang tao na labanan, at siya ay ganap na karapat-dapat sa unang lugar. Ang bagong Disciple King na titulo ng Yingzin Pavilion ay malapit nang magbago siya na ngayon ang bagong disipulong hari ng panloob na sekta. Para naman kay Minerva, bagamat hindi siya nakakuha ng kahit isang puntos sa individual na laban, ang 50 puntos na nakuha niya sa pares na labanan ay sapat na upang magarantya ang kanyang pwesto sa top 50 at sa wakas ay mailagay sa ika-32. Nararapat na banggitin na kahit na si Linden ay napatay sa isang galaw sa labanan ng dalawa, bilang una sa individual na labanan, mayroon din siyang 50 puntos at nakatabla kay Minerva sa ika-32 na pwesto. Para naman kay Tony, Joel, at Andrew, ang kanilang mga puntos ay mas malala kaysa sa 3 taong ito, ngunit nagawa pa rin nilang makapasok sa nangungunang 50 na listahan sa huli, ngunit sila ay nireranggo lamang sa dulo. Ang Inner Sect Grand Competition ay natapos na, ngunit ang karamihan ng mga Golden Core Stage disciples na nagtipon sa North Island Arena ay hindi naghiwa-hiwalay. Sa kabaligtaran, lalo silang kinabahan at nasasabik. Ayon sa mga alituntunin ng mga nakaraang taon, ang Inner Sect Tournament ay hindi lamang inilaan upang hatiin ang mga mapagkukunan ng paglilinang para sa susunod na taon, kundi pati na rin para sa mga matatanda ng 3 pavilion na pumili ng kanilang mga disipulo. Sa oras na ito, ang mga matataas na antas ng Big Shot ng Elders Guild, kabilang ang 3 Pavilion Masters, ay isa-isang lumitaw. Isa sa alang-alang nila ang pagganap ng mga disipulo ng Ores Core Stage sa kompetisyon ng panloob na sekta, sukatin ang kanilang mga kwalifikasyon at potensyal, at pagkatapos ay magpapasya kung sino ang tatanggapin bilang isang disipulo. Sa lahat ng matataas na opisyal ng 3 pavilion na naroroon, si Truett ang pinakamakapangyarihan sa katayuan at lakas. Natural, siya ang magsisimula sa pagpili ng mga alagad. Siyempre, si Truett ay bihirang kumuha ng mga disipulo, at napakakaunting mga tao ang makakapansin sa kanya. Karaniwan, hindi siya kukuha ng isang solong tao kahit na sa mga dekada o kahit na mga siglo. Gayunpaman, bilang kagandahang loob, kumuha man siya ng isang alagad o hindi, kailangan niyang magsalita muna.
Napabuntong hininga ang audience. Bagamat alam nilang hindi sila pipiliin ni Truett, bumibilis pa rin ang tibok ng kanilang mga puso nang tumingin siya sa kanila gamit ang kanyang nakamamanghang titig. Sa kasamaang palad, ang kanilang kapalaran ay wala sa kanilang panig. Matapos dahan daw ang suriin ng silid, sa wakas ay sinabi ni Truett, "Terence, hindi masama." Nagkagulo ang mga tao. Hindi lamang sila nagulat na si Truett ay talagang pumili ng isang tao, ngunit mas nagulat sila na lalampas siya sa mga hangganan upang pumili ng isang tao. Ang bawat high-level na big shot ay kabilang sa isa sa 3 pavilion. Sa makatuwid, karaniwan, maaari lamang silang pumili ng mga tao mula sa kanilang sariling pavilion at hindi maaaring pumili ng mga tao mula sa ibang mga pavilion dahil napakadaling lumabag sa isang bawal. Bagamat bagong miyembro ng pavilion si Terence, bahagi na siya ng Green Cloud Pavilion. Ito ay isang bagay na makikita ng lahat. Si Truett, sa kabilang banda, ay ang pavilion master ng tumataas na Sky Pavilion. Ito ay malinaw na isang paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Truett, nagkagulo ang mga Golden Core na disipulo sa ibaba. Gayunpaman, ang mga nakatataas ay nagpatuloy sa pag-upo ng tuwid at tahimik. Hindi sila mukhang nagulat, at wala silang anumang intensyon na lumabas at makipag-away. Sa kasalukuyang lakas ng tumataas na Sky Pavilion, hindi kakaiba para sa kanila na lumabag sa mga patakaran. Dahil nagsalita si Truett, hindi mahalaga kung saang pavilion Terence galing. Kung iisipin, batay sa personal na karanasan ni Minerva, dahil ang tumataas na Sky Pavilion ay maaaring i-demote ang isang disipulo sa Green Cloud Pavilion, natural lang na maaari silang tumanggap ng mga disipulo mula sa Green Cloud Pavilion. Lalo na dahil ito ang personal na kahilingan ni Truett, walang sino man ang utol. Sa ibaba ng entablado, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Terence na may passion at inggit, tanging si Terence lamang ang kalmado. Naramdaman ng titig ni Truett sa kanya, itinaas ni Terence ang kanyang ulo at sinalubong ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita bagkus ay bahagyang umawang ang labi niya. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Para naman kay Truett, na nasa gitna ng grandstand, pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, bigla siyang tumawa at talagang tumayo para umalis, naiwan ang isang grupo ng mga tao sa audience na naguguluhan. Ano ang kahulugan nito? Sinabi lang niya na hindi masama si Terence at umalis ng ganoon. Nangangahulugan ba iyon na gusto niyang kunin si Terence bilang kanyang disipulo, o isa lang itong papuri? Lolo, tatanggapin mo ba o hindi? Nabalisa din si Natalie, at mabilis na naabutan upang magtanong. Natalie, kung isasama ko si Terence, mas senior siya sa'yo, okay. Pumayag ka ba? Mapaglarong tumawa si Truett habang naglalakad. Ito. Nabulunan si Natalie. Ayaw niyang maging junior ni Terence nang walang dahilan. Hindi lang ito nakakahiya sa panlabas, maaari rin itong magdulot ng gulo. Hehe, so syempre hindi ko tatanggapin. Nakangiting sabi ni Truett. Kung gayon. Lolo, bakit mo tinawag si Little Junior Brother sa kanyang pangalan? Tanong ni Natalie na may pagtataka. Si Terence ay hindi isang ordinaryong tao maliban na lang kung siya ay isang tunay na master, kahit sino pa ang maghihigpit sa kanyang paglaki. Mas makakasama ito kaysa makabubuti, kaya mas mabuting hayaan siyang umunlad ng mag-isa. Ayokong itali siya, seryosong sabi ni Truett, at ang dahilan kung bakit sinabi ko iyon ay para pigilan ang iba na kunin si Terence bilang kanilang disipulo. Sa antas at pananaw ni Truett, nakikita niya ang potensyal at hinaharap ng sinuman sa isang tingin. Si Terence, gayunpaman, ay ang tanging hindi niya magagawa. Alam lamang ni Truett na ang kinabukasan ni Terence ay ang mga bituin, at anumang uri ng pagtuturo ay magiging pagpigil lamang. Kung kailangang pumili si Terence ng isang halimbawa, ito ay si Julius, na lumitaw nang wala sa oras noon. Ginamit ni Truett ang parehong diskarte upang lumikha ng hindi maarok na hallmaster ng law enforcement hall. At kaya, kahit na tinawag siya ni Truett sa publiko, at pagkatapos ng kompetisyon ng panloob na sekta, sa isang kaganapang tulad nito, si Terence ay hindi ganap na itinuturing na isang disipulo, siya ay kalahating disipulo lamang.
Pagkaalis ni Truett, ang lahat ay natigilan at natahimik saglit. Pagkatapos, nagpatuloy ang pagpili. Mula sa Pavilion Master ng Pavilion ng Malalim na Mga Lihim, ang Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion hanggang sa mga matatanda, lahat sila ay nirerango ayon sa default na katayuan at lakas. Sa huli, ang mga alagad na mahusay na gumanap sa Inner Sect Competition ngayong taon ay tinanggap lahat bilang mga rehistradong disipulo sa pamamagitan ng Big Shots. Mula noon, umakyat sila sa tuktok sa isang hakbang. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na mula sa simula hanggang sa katapusan, ang lahat ng mga malalaking shot ay tila nakalimutan ang tungkol kay Minerva. Walang nagbanggit sa kanya. Sa mga tuntunin ng pagganap, kapansin-pansin ang pagganap ni Minerva sa kompetisyon ng panloob na sekta ngayong taon. Maliban kina Terence at Linden na nasa limelight, nag-iwan siya ng pinakamalalim na impresyon sa lahat. Sa mga tuntunin ng potensyal, perpektong nakapasok din siya sa Golden Core Stage, at ang kanyang kinabukasan ay nakatakdang maging walang limitasyon. 4,215. Ang mga malalaking shot ay hindi bulag na umabot sa kanilang antas ngayon. Karaniwan, iisipin nila na pagkatapos ni Terence, magkakaroon ng ilang malalaking shot na kukuha ng potensyal para sa kanilang sarili, hindi katulad ngayon, kung saan walang nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, naiintindihan ni Terence ang dahilan sa likod nito. Si Minerva ang kanyang kapareha, at madalas siyang kasama ni Natalie sa mga araw na ito. Para silang magkapatid, at natural, lahat ay maglalagay sa kanya bilang Truett. Hindi mahalaga kung gaano siya pinagnanasaan ng malalaking putok, hindi nila ipagsapalaran ang pagnanakaw ng babae ni Truett. Sa pagtatapos, lahat ng big shot ay dumaan na sa isang round. Alam ng natitirang Ores Core Stage disciples na hindi napili na wala silang pag-asa at makakaalis na lamang sila ng walang magawa. Pabalik na sana si Terence sa pavilion nang may sumalubong sa kanya ng nakangiti. Lumingon siya at umikot ang talukap niya. Ang tao ay nakadamit tulad ng isang Daoist, at siya ay may hangin ng isang Celestial. Si Atticus iyon, ang master ng Chindian Pavilion. Pagbati, Pavilion Master. Sina Terence at Minerva ay sabay na ikinulong ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, sila ay kapwa mga disipulo sa loob ng sekta ngayon. Hindi na kailangang maging magalang. Ikinawi ni Atticus ang kanyang kamay nang nakangiti. He was surprisingly approachable. Terence, napakasaya ko na ang isang henyo na tulad mo ay maaaring lumitaw sa aking Green Cloud Pavilion. Minerva din, ang kinabukasan ng 3 pavilion sa North Island ay depende sa iyo. Ito ay isang mahabang daan sa unahan. Pavilion Master, masyado kang mabait, pinalitan ni Terence ang nakareserbang Minerva at mapagpakumbabang sinabi. Ang ibang mga alagad na dumaraan ay mukhang naiinggit. Si Atticus ay ang master ng Green Cloud Pavilion, isang nangungunang figure sa parehong antas ng Truett. Maging ang mga alagad ng panloob na sekta ay mahihirapang makilala siya. Kailan nila nakita ang big shot na ito na lumitaw at bumati sa sinuman? Itong Terence ay ang apple of the eye, siya ang inggit ng langit. Hehe, kahit na kailangan mong maging mapagpakumbaba, nagsasabi ako ng totoo. Kayong dalawa ay hindi dapat maging masyadong mapagpakumbaba. Tumawa si Atticus at sinabing, Terence, dahil tinawag ng Pavilion Master Salter ang pangalan mo, gusto mo bang ilipat ka sa Sky Tower? Mas magiging lihaytimo ito, at sa akin dito, magiging simple ang mga pamamaraan. Maraming salamat Pavilion Master para sa iyong pag-unawa, ngunit ang disipulong ito ay nararamdaman na mainam na magpatuloy sa pananatili sa Green Cloud Pavilion, hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Nakangiting pagtanggi ni Terence. Medyo nalaman na niya ang intensyon ni Truett. Dahil kalahating disipulo pa lang siya, wala namang malaking pagkakaiba kung pumunta siya sa tumataas na Sky Pavilion o hindi. Mainam na manatili siya sa Green Cloud Pavilion. Sa kabaligtaran, kung pupunta siya sa tumataas na Sky Pavilion, maaaring makita niya si Linden, Tony, Joel, at ang iba pa sa kanila sa lahat ng oras sa hinaharap. Hindi lamang banta ang mga ito sa kanya, kundi maiinis din sila sa kanya. Ang mga bagay na ito ay makakaapekto sa kanyang kalooban, at siya ay magiging kasing depressed niya.
Tuwang-tuwa si Atticus. Masasabi ng kahit sino na may magandang kinabukasan si Terence kaysa sa kanya. Maaaring pinili siya ni Truett, ngunit ang isang walang katulad na henyo na tulad niya ay kinuha ng tumataas na Sky Pavilion ng walang dahilan. Magsisinungaling kung sasabihin niyang wala siyang iniisip tungkol dito. Kung talagang gusto ni Terence na pumunta sa Sky Tower, hindi niya ito mapipigilan, ngunit dahil handa siyang manatili, ito ay para sa ikabubuti. Ang pavilion ay mahina na sa isang tiyak na lawak, at kung gusto nilang bumangon, kakailanganin nila ang isang maalamat na figure tulad ni Zhang Liju, at si Terence ay tila hindi mas mahina kaysa kay Zhang Liju. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita susubukan pang kumbansihin pa. Sa anumang kaso, ang Green Cloud Pavilion ang tahanan mo. Dahil sa sarili natin, hindi na kailangang pretuhin ka bilang isang tagalabas. Sabihin mo sa akin, mayroon ka bang kailangan ng tulong ko? Sabi ni Atticus. Sa katayuan at posisyon, nagagawa niya ang lahat ng gusto niya sa pavilion sa isang salita lang. Natural, bibigyan niya ng pabor si Terence kung kaya niya. Wala na siyang mahihiling pa. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng Julius, si Terence ang ikatlong tao na nakatanggap ng papuri mula sa Truett. Bihira para sa Truett ang pampublikong purihin ang isang tao, lalo na sa isang pampubliko at formal na kaganapan tulad ng kompetisyon sa loob ng sekta. Sa kasaysayan, 3 beses pa lang niyang pinuri ang isang tao. Ang unang pagkakataon ay si Zhang Liju, ang pangalawang pagkakataon ay si Julius, at ang pangatlong pagkakataon ay si Terence. Si Zhang Liju ay isang alamat sa Sky Class Island, at si Julius, sa kabila ng kanyang murang edad, ay hindi rin maarak. Hindi lamang siya ang master ng Hall of Justice, ngunit ang kanyang reputasyon at katayuan sa 3 pavilion ay higit sa karamihan ng mga matatanda. Marahil sa loob ng ilang taon, maaari niyang hamanin ang 3 pavilion masters. Wala siya kung nasaan siya ngayon kung hindi pa rin niya nakikilala ang potensyal ni Terence pagkatapos ng lahat ng ito. Dahil sinabi ng pavilion master, hindi tatanggi ang disipulong ito. Hindi masyadong tumanggi si Terence. Alam niyang hindi nakakainis na magre-request sa oras na ganito, at mas magiging close sila. Dahil nagpasya siyang manatili sa pavilion, kailangan na magkaroon ng magandang relasyon kay Atticus. Sabihin mo lang, kung may request ka, sabihin mo lang. Tumawa si Atticus. Umaasa ang alagad na ito na magkaroon ng matutuluyan sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap. Mahihirapan akong mag-ayos ng pavilion master para mag-ayos ng medyo mas malaking lugar para sa akin, isang lugar na kayang tumanggap ng iilan pang tao. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Haha, sa lakas at potensyal mo, Terence, natural lang ito. Kahit hindi mo banggitin, hindi namin ituturing na ganoon ang mga talento. Tumawa si Atticus. Sabay tingin niya kay Minerva ng mapaglarong tingin. Kitang-kita ang kahulugan ng kanyang mga salita. Agad na ibinaba ni Minerva ang kanyang ulo sa kahihiyan. Kahit sa pamamagitan ng tabing, ramdam ng mga tao sa paligid niya ang pamumula niya. Ngumiti si Terence at hindi na nagpaliwanag pa. Hiniling niya kay Atticus na mag-ayos ng mas malaking lugar para matirhan ni Minerva. Natural, si Minerva ay lilipat sa kanya, ngunit ayaw niyang tumira sa kanya. Sa inaasahan ni Terence, hindi lamang lilipat si Minerva, ngunit dadalhin din niya ang hari ng basura. Bagamat hindi pa siya nagtagumpay sa paghahagis ng sandata, ginawa na niya ang lahat para tulungan siya ng matagal pagkatapos ng lahat. Itinuring na siyang isa sa kanyang sarili, at nagkataon lang na isa siyang disipulo ng Chindian Pavilion. Buti na lang hindi siya nag-enjoy kanina. Maliban doon, nariyan si Randolph, si Hernan, at ang iba pa maaari nilang bantayan ang isa't isa, at mas madali para kay Terence na tulungan silang mag-level up. May iba ka pa bang hiling? Patuloy na nagtanong si Atticus. Hindi, salamat sa iyong pag-aalala, Pavilion Master. Sagot ni Terence. First time nilang magkita kung tutuusin, at gusto man niyang mapalapit sa kanya ay kailangan niyang huminto bago siya lumayo. 4,216. Tumingin si Atticus kay Terence ng malalim, nagulat. Tumango siya matapos makitang hindi nagbago ang isip ni Terence, kung ganoon, ipapahanda ko ang mga tauhan ko ng matutuluyan.
Mamaya na natin pag-usapan ang iba. Salamat sa problema mo, Pavilion Master. Sina Terence at Minerva ay kinumpas ang kanilang mga kamay bilang pagbati ng isang disipulo at pinanood si Atticus na umalis. Hindi nagtagal, naghiwalay na rin ang dalawa. Bumalik si Minerva sa Green Cloud Pavilion, at bumalik si Terence sa Welcome Pavilion. Sa pamamagitan ni Atticus, ang master ng pavilion, na gumawa ng personal na hitsura, ang usapin ng akomodasyon ay maaaring ayusin sa isang salita, ngunit kailangan pa rin itong gawin sa huling minuto. Kinailangan ni Terence na manatili sa Welcome Pavilion kahit ngayong gabi. Ngayon, lumipas na ang isang taong panahon para sa mga bagong dating ng malugod na bagong pavilion. Ang mga bagong dating na dapat pumunta sa tatlong pavilion, ang mga tagapamahala, at ang mga lugar ng Kwangkyo ay nakahanap na ng kani-kanilang mga lugar. Ang mga tirahan ng yungib na espesyal na inihanda para sa kanila ay lahat ay walang laman. Si Terence ang tanging exception, siya lang ang may kuweba. Gayunpaman, kahit na ang pinuno ng pavilion, si Yunfeng, ay hindi nang ahas na magpakita kay Terence ng anumang kawalang galang, lalo pa ang kasalukuyang manager ng Green Cloud Pavilion. Nang bumalik si Terence sa pavilion, nakita niyang may nagbabantay sa pasukan ng kanyang kuweba. Si Yunfeng iyon. Terence Jr., congratulations! Pagkatapos ng araw na ito, magkakaroon ka ng napakalaking pagtaas at magandang kinabukasan. Isang karangalan para sa malugod na bagong pavilion na magkaroon ng isang henyong disipulong tulad mo. Ang ugali ni Yunfeng ay ganap na nagbago, at siya ang nagkusa na batiin si Terence ng may ngiti. Hindi niya kailanman nagustuhan si Terence dahil sa kanyang posisyon sa sekta, ngunit pagkatapos marinig ang pagganap ni Terence sa kompetisyon sa loob ng sekta, lalo na pagkatapos ng papuri ni Truett, magiging tanga siya kung hindi niya babaguhin ang kanyang ugali. Ano man ang sabihin, siya, si Yunfeng Hu, ay maaari ding ituring na isang tao ng opisyal. Imposible para sa kanya na walang ganoong katalinuhan na mata. Pavilion Master Yunfeng, nambola mo ako. Bahagyang nagulat si Terence, ngunit ngumiti siya. Pavilion Master Yunfeng, hinanap mo ba ako ngayon para sa kuweba? Huwag kang mag-alala, aalis ako kaagad. Hindi ako mananatili dito. Ano bang pinagsasabi mo, Terence? You're treating me like an outsider. Ang Welcome Pavilion ay ang iyong unang tahanan sa Sky Class Island, at ito ang magiging tahanan mo magpakailanman, galit na sabi ni Yunfeng. Hanggat handa kang manirahan doon, hanggat nasa Welcome Pavilion ako, itatago ko ang kuweba na ito para sa iyo magpakailanman. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ito. Hehe, hindi na kailangan yan. Nakausap ko na si Pavilion Master Yu. Malamang ay mag-aayos na ng bagong tirahan ng Green Cloud Pavilion para sa atin bukas. Hindi na kailangang problemayan si Pavilion Master Yunfeng. Bahagyang ngumiti si Terence habang umiiling. Oh! Dahil personal na nandito si Pavilion Master Yunfeng, sigurado akong hindi niya gagawing masama si Terence. I'm relieved. Tumawa si Yunfeng, ngunit lihim siyang nabigla. Ang lalaking Terence na ito ay talagang lumipad sa sangay at naging phoenix. Hindi lamang si Truett, ang Pavilion Master, ang interesado sa kanya, ngunit maging si Atticus, ang Pavilion Master, ay nag-aalala sa kanya. Sa dalawang malalaking shot na ito sa likod niya, magagawa ni Terence ang anumang gusto niya sa tatlong pavilion. Bagamat kilala rin si Yunfeng bilang master ng pavilion, isa lamang siyang maliit na bagong pavilion. Sa mga tuntunin ng katayuan at kapangyarihan, mas mababa siya sa anumang iba pang independenteng departamento, hindi pa banggitin ang mga nangungunang pinuno tulad ng Truett at Atticus. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, magalang na nagpaalam si Yunfeng kay Terence. Hindi siya pumunta dito ngayon para mapalapit kay Terence, ngunit umaasa siyang hindi maiisip ni Terence ang kanyang mga nakaraang aksyon. Sa pagtingin sa likod ni Yunfeng habang siya ay umalis, si Terence ay hindi napigil ang tumawa at umiling. Kanina pa niya siya kinukuha sa napakaraming paraan, at ngayon ay nagbago ng 180 degrees ang kanyang ugali dahil lamang sa isang pangungusap mula sa Truett. Talagang hindi siya nakaimik. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yunfeng, ilang tao pa ang dumating sa kuweba ni Terence, ngunit sa pagkakataong ito lahat sila ay sarili niyang mga tao.
Ito ay ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki, Randolph, Hernan, at Chengmin. Junior Kuya Linford, narinig na nating lahat ang nangyari ngayon. It's really a cause for celebration. Masayang sabi ni Kuya. Naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na si Terence ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Kung hindi dahil kay Terence, magiging bully pa rin siya, at baka hindi na rin niya mapanatili ang kanyang posisyon bilang bagong manager. Hindi na siya mabubuhay ng comfortable ngayon, at lahat ng ito ay dahil kay Terence. Tama, tama. Simula ngayon, magkakaroon na ng meteoric rise ang amo natin. Dapat nating ipagdiwang ito ng mabuti. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Randolph, Hernan, at Chengmin na sabay na sinabi. Ang unang dalawa ay mga alipin ni Terence, at ang huli ay ang kanyang pinagkakatiwalaang especially Iya. Ngayong naging malaki na si Terence, sila ay pinagsama-sama. Para sa pagdiriwang ngayong gabi, ang tatlo sa kanila ay gumugol ng maraming pagsisikap upang makakuha ng ilang mga garapon ng mataas na kalidad na espiritual na alak. Sige, uminom tayo to our heart's content tonight. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Tumawa si Terence. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang uminom ng 1,000 baso ng pinakamasarap na spirit wine at hindi pa rin lasing, ngunit Randolph at ang iba ay maaaring hindi ganoon. Ang ihilan sa kanila ay tumawa at pinunan ang kanilang mga tasa, pagkatapos ay ininom ang lahat sa isang lagok. Noong nakaraang taon sa Welcome Pavilion, marami silang naranasan ng mga ups and downs na magkasama at nagkaroon sila ng malalim na trust at understanding. Lahat ay masasabi ng walang salita. Junior Kuya Linford, hayaan mo akong mag-toast muli sa iyo. Aasa ako sa iyo sa hinaharap. Muling itinaas ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid ang kanyang tasa. Senior Kuya Kurt, nagkakamali ka. Kahit anong mangyari sa akin sa hinaharap, palagi kang magiging aking kapatid na lalaki. Magsasagawa kami ng magkasama, kaya hindi na kailangang protektahan ako. Kailangan mong uminom ng 1 tasa ng alak bilang parusa. Ngumiti si Terence, hindi nakapalagsalita. Tama si boss, kailangang parusahan ni Kuya Kurt ang kanyang sarili ng 1 tasa ng alak. Nanguna si Hernan at nanunuya. Sige, sige. Tatanggapin ko ang parusa ko, tatanggapin ko. Mapait na ngumiti ang lalaki at tinapos ang inumin, habang si Terence at ang iba ay nagyaya. Gayunpaman, bagamat sinabi niya iyon, ang mga salita ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay nagbigay ng paalala kay Terence. Ang lahat ng naruroon ay isang mapagkakatiwalaang tao, at talagang kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap para sa kanila sa hinaharap. Ang kanilang lakas ay hindi masama sa malugod na bagong pavilion, ngunit sa labas, ito ay malayo sa sapat. Buong gabi silang nagdiwang hanggang kinabukasan, nang may kumatok sa pinto, at sa wakas ay natapos din. Ito ay isang inner sect disciple na namamahala sa tirahan ni Terence, ayon sa mga utos ni Atticus. Nakaramdam ng emosyon ang kawawang lalaki nang makita ang taong ito. Ang taong ito ay hindi isang big shot tulad ng kanyang malaking senior, ngunit siya ay hindi bababa sa isang makapangyarihang inner sect manager. Siya ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral sa mata ng iba, ngunit ngayon ay nagpapatakbo siya para kay Terence. Hindi siya maglalakas loob na isipin ito noon pa man. 4,217. Pagkatapos ng magalang na pagbati, dinala ng tagapamahala ng panloob na bulwagan si Terence sa kanyang tirahan, kasama ang kahabag-habag na si Senior at ang iba pa. Lahat sila ay may sariling mga kuweba, ngunit ayon sa mga tagubilin ni Terence, mag-iiwan siya ng mga silid para sa kanila sa kanyang sariling tirahan, at susubukan nilang manirahan ng magkasama hanggat maaari. Natural, kailangan nilang pumunta at tingnan. Sa presensya ni Atticus, alam na ni Terence at ng iba pa na hindi magiging masama ang lugar na ito, ngunit nabigla pa rin sila nang dumating sila. Ang ubod ng panloob na sekta ng Green Cloud Pavilion, numero 1 mansyon. Kahit na walang opisyal na mga panuntunan, alam ng lahat na ang pagraranggo ng tirahan ay direktang sumasalamin sa katayuan at lakas ng may-ari.
Ayon sa hindi sinasabing mga patakaran, ang numero 1 pangunahing tirahan ng panloob na sekta ay karaniwang nakalaan para sa pinakamatandang nakatatandang kapatid, ang tagapamahala ng Green Cloud Pavilion. Walang ibang may karapatang magkaroon nito. Gayunpaman, ang hinalinhan ni Terence ay isang exception. Ang kanyang pangalan ay Sanjen. Kahit na hindi siya ang pinakamalakas, siya ang pinakamatanda sa lahat ng panloob na disipulo sa Chindian Pavilion. Mabuti rin ang pakikitungo niya kay Mufan, ang pinakamatandang nakatatandang disipulo na namamahala sa panloob na sekta. Labis din siyang nag-aalala sa kanyang reputasyon, kaya ginawa niya ang lahat para makuha si Mufan na mabigyan siya ng Mansion Number 1. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay mapapalaya sa pamamagitan lamang ng utos ng mga nakatataas, at ibibigay ang kanyang posisyon sa isang bagong dating na sekta. Saan niya ilalagay ang mukha niya? Gayunpaman, nagawang magreklamo ni Sanjen saglit bago niya itikom ang kanyang bibig matapos ipaalam sa background ni Terence. Hindi siya sumali sa kompetisyon sa panloob na sekta sa pagkakataong ito, kaya hindi niya alam ang tungkol dito noong una. Ngayong alam na niya na si Terence ang napiling disipulo ni Truett, alam niya na si Terence ay may mataas na tsansa na maging Julius, o maging ang maalamat na pag-iral ni Zhang Liju. Sino ba naman ang maglalakas loob na manggulo sa kanya? Bagamat siya, si Sanjen, ay may maraming karanasan, naglakas loob lamang siyang magpakitang gilas sa harap ng mga ordinaryong disipulo sa loob ng sekta. Kaya lang niyang yumukod kay Mufan, ang pinakamatandang kapatid na lalaki na namumuno sa panloob na sekta, lalo pa ang isang disipulo na pinili ni Truett. Walang magawa, inimpake ni Sanjen ang kanyang mga gamit sa magdamag at nilinis ang numero 1 sa mansyon. Inutusan din niya ang mga tao na linisin ito sa loob at labas para hindi malate si Terence. Pagkatapos maglibot sa lugar, hindi napigilan ni Terence at ng grupo na mapasigaw sa paghanga. Ang numero 1 mansyon ay talagang ang pinakamagandang lugar na tirahan sa panloob na sekta, mayroon itong pavilion ng tubig, isang peking batong forest, at lahat ng iba pa. Ang mas bihira pa ay dahil maraming mga espiritual na jade ang inilatag at mga porma sayon na nagtitipon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang espiritual na enerhiya ay mayaman saan man sila pumunta, na talagang isang eye-opener para sa kawawang senior brother at sa iba pa. Matapos ang iilan sa kanila ay tuwang-tuwa na maglakad-lakad, hindi nagtagal ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid dahil may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin sa malugod na bagong pavilion. Randolph at sinundan din siya ng iba at umalis. Inakay sila ni Terence palabas ng pinto at tatalikod na sana siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. How is it? Satisfied ka ba sa Mansion Number 1? Biglang sumulpot si Atticus sa likod niya at nakangiting nagtanong. Salamat, Pavilion Master. I'm very satisfied. Nakangiting tumango si Terence, ngunit malamig ang kanyang puso. Si Atticus ang pinakamahina na master ng pavilion, ngunit hindi pa rin maarak ang kanyang lakas. Hindi man lang napansin ni Terence ang pagpapakita niya sa likuran niya. Isa siyang master. That's good. Other than that, may kailangan ka pa ba ng tulong ko? Iniba ni Atticus ang paksa at nagtanong. Parang may malalim na kahulugan ang mga mata niya. Hindi nakaimik si Terence. Ito ang master ng Green Cloud Pavilion, isang top-tier na boss sa parehong antas ng Truett. Hindi ba siya masyadong magalang sa isang inner sect newbie na tulad niya? Siya ay nagtanong ng parehong tanong kahapon, at ito ay naulit muli ngayon. Kahit na siya ay maayos, kailangan ba niyang gumawa ng isang bagay upang humingi ng tulong sa kanya? Wala nang iba, sagot ni Terence, nalilito. Huminto sandali si Atticus. Si Terence ay tila hindi na siya magre-request, kaya umubo siya ng tuyo at sinabing, Terence, palagi kang nasa welcome na bagong pavilion, kaya dapat marami kang malaman tungkol dito. Mula nang bumaba si Baron, ang posisyon ng ikatlong pavilion master ay matagal nang nabakant sa posisyong ito. Ano ang iniisip mo tungkol sa posisyon na ito? Sinabi ito ni Atticus dahil ipinahiwatig ito ni Truett. Akala niya ay maaalala ito ni Terence, ngunit mukhang walang balak si Terence na gawin iyon. Ang hindi niya alam ay ang Truett at Natalie ay tumaya, at hindi alam ni Terence ang tungkol dito. Natural, hindi niya ito iisipin sa direksyong iyon. Ang pangatlong pavilion master ng Welcome ang New Pavilion.
Nagulat si Terence, bitawan mo ako. Hindi ba't isa na akong inner core disciple? Kakapasok lang niya sa inner sect, pero medyo alam niya ang tungkol dito. Ang mga pangunahing disipulo ay ang pangunahing puwersa sa hinaharap ng tatlong pavilion, at kaya ang kanilang pangunahing gawain, maliban sa pagsasanay, ay lumabas at magkaroon ng karanasan at dagdagan ang kanilang lakas. Bihira silang gumawa ng kahit ano sa labas niyan. Bagamat medyo mataas ang posisyon ng pangatlong pavilion master ng welcoming na bagong pavilion, puno ito ng masalimuot na affairs. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang posisyon ay nakalaan para sa mga panlabas na alagad. Siyempre, tanging ang pinakanamumukod tanging panlabas na mga alagad lamang ang nagkaroon ng pagkakataon. Hindi man lang ito mapanaginipan ng mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, hindi ito aabutin ng karamihan sa iyong oras. Kailangan mo lang magtrabaho ng part-time. Maaari ka pa ring manatili dito karaniwang. Kung meron man, pumunta sa lang. Nakangiting sabi ni Ate Kes. Ito. Inisip ito ni Terence at tumanggi, pinasasalamatan ko ang mabait na intensyon ng Pavilion Master, ngunit ayaw ko pa rin kunin ang posisyon na ito. Gusto ko lang mag-focus sa cultivation ko at huwag masyadong maistorbo. Terence, lubos akong nalulugod na ikaw ay napaka-motivated, ngunit ang posisyon ng ikatlong Pavilion Master ay hindi maaaring iwanang walang laman ng masyadong mahaba, o ang mga tao ay magchichismis tungkol dito. Kinurot ni Ate Kes ang kanyang baba na parang malalim ang iniisip, ang opinyon niya kay Terence ay tumataas pa. Ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master ay isang kilalang ginintoang posisyon, at kahit na maraming mga pangunahing disipulo at ilan sa mga tagapamahala ay gusto ito. Si Terence, sa kabilang banda, ay tila hindi naapektuhan sa lahat ang antas ng katahimikan at katahimikan ay mahirap makuha. Gayunpaman, ang nakabahala kay Ate Kes ay ito ang kahilingan ni Truett. Kung hindi niya ibinigay ang posisyon kay Terence, hindi ba niya tutuperin ang pangako niya kay Truett? Pavilion Master, kahit na ayaw kong gawin ang papel sa aking sarili, mayroon akong angkop na kandidato. Maaari kang tumingin. Siyempre, ito ay isang mungkahi lamang. Sabi ni Terence, nakikita ang kahapon ni Ate Kes. Sige, sabihin mo sa akin. Tumango si Ate Kes. Kung ito ay anumang oras, hindi ito isang baguhan tulad ni Terence, ngunit ang sitwasyon ngayon ay espesyal. Sa isang tiyak na lawak, ang posisyon ng ikatlong master ay kay Terence, at natural na may karapatan siyang magmungkahi. 4,218. Sa tingin ko, kwalipikado si Senior Brother Kurt na maging pangatlong Pavilion Master ng welcoming new pavilion. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mapait na kaligayahan. Kumunat ang noo ni Ate Kes at nag-isip sandali bago naalala ang taong ito. Sa katunayan, kung hindi niya pinag-aralan ang background ni Terence noon, hindi niya rin alam kung paano maging masaya. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang katayuan ay masyadong malaki, at hindi sila magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan ng normal. Tama. Siya ang kasalukuyang nakatatandang kapatid na namamahala sa mga bagong dating. Marami siyang karanasan sa pagtanggap ng bagong pavilion at lagi akong inaalagaan ng mabuti. Sana ay maisip ito ng master ng pavilion. Sabi ni Terence, sinusubukang tulungan ang kanyang kawawang kapatid. Ang unang pangungusap ay isang foreshadow lamang. Ang huling pangungusap ang pangunahing punto. Ang kahulugan sa likod nito ay isang pabor. Hindi naman masamang maging masaya pagkatapos ng paghihirap. Pero, parang kulang ang lakas niya, di ba? Medyo nag-aalangan na sabi ni Ate Kes. Bilang master ng pavilion ng Green Cloud Pavilion, maaari siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon sa bagay na ito. Gayunpaman, kung hindi man lang niya maabot ang pinakamababang kondisyon, magdudulot ito ng pagpuna sa kanya ng iba. Malapit na siyang mapunta sa malaking bilog ng foundation stage. Malapit na siyang makapasok sa antas na ito. Alam ko ang tungkol dito. Tiyak na sabi ni Terence. Sa katunayan, ang kasalukuyang lakas ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay nasa gitnang yugto lamang ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Bukod dito, ang kanyang talento ay maaari lamang ituring na karaniwan.
Sa normal na mga kalagayan, aabutin siya ng hindi bababa sa 10 taon o kahit na mga dekada upang makapasok sa perpektong pundasyon ng gusali. Ngunit walang pakialam si Terence, maaari pa rin niyang tulungan ang mga tao na madagdagan ang kanilang lakas, at tatagal lamang ng ilang oras kung talagang kailangan nila ito. Kung gayon ay walang problema, tumango si Atticus. Gayunpaman, kailangan ko pa ring ipaalam ito kay Pavilion Master Salter. Kung tutuusin, ang appointment na ito ay kailangang dumaan sa Elders Association. Hindi ko kayang magdesisyon ng mag-isa. Sige, salamat, Pavilion Master. Ngumiti si Terence. Maaari niyang hulaan na ito ang ideya ni Truett. Naniniwala siya na kapag narinig ni Truett na ideya niya iyon, hindi niya ito pipigilan. Pero kung ganoon nga, kailangan mong pumili ng ibang tao na papalit sa posisyon ng senior brother ng bagong manager. Binago ni Atticus ang paksa. Karaniwan, hindi niya pinapansin ang ganoong kaliit na posisyon, ngunit karaniwang binibigyan niya si Terence ng karapatang magdesisyon. Maaari rin siyang maging mabuting tao hanggang sa huli. I think Randolph isn't bad. Piliin natin siya, sabi ni Terence. Hindi niya binanggit sina Hernan at Chengmin dahil si Hernan ay pabigla-bigla at hindi angkop para sa posisyong tulad nito, at gusto ni Chengmin na manatiling mababang profile dahil sa kanyang kaaway. Sige, si Randolph noon. Desidido na. Tumango si Atticus. Hindi niya alam kung sino si Randolph, ngunit sapat na para sa kanya na malaman na si Randolph ay nagtatrabaho para kay Terence. Salamat sa tulong mo, Pavilion Master. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. May iba pa ba? Tanong ni Atticus. Sandali na hindi nakaimik si Terence, iniisip na mabait talaga sa kanya ang may-ari. Bigla niyang naisip si Baron. Pavilion Master, alam mo ba kung saan nagpunta si Baron Lurie, senior brother Lurie? Inalagaan niya ako noon, pero matagal ko na siyang hindi nakikita. Baron. Natigilan si Atticus. Nagkaroon siya ng impresyon ng isang disipulo sa antas na ito. He said with uncertainty, siya. I think he's out on a mission. Hindi ko siya masyadong pinansin. I'll ask him later and get someone to tell you. Sige, kung ganoon ay kailangan kong guluhin ang Pavilion Master. Ang disipulong ito ay lubos na nagpapasalamat. Tumango si Terence. May iba pa ba? Patuloy na nagtanong si Atticus. Hindi. Lubusang napahiya si Terence. Ang taong ito ay isa sa mga nangungunang pinuno ng 3 pavilion, at napakabait niya sa isang bagong panloob na disipulong tulad niya. Ito ay hindi inaasahan. Sure. If you need anything in the future, you can come to me directly. May gagawin pa ako ngayon, kaya hindi na ako magtatagal dito. Tumalikod si Atticus at umalis. Paalam, Pavilion Master. Sumaludo si Terence. Kailangan niyang aminin na talagang nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging superior sa pagkakataong ito. Ang kabilang partido ay ang Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion. Hindi man lang siya makausap ng mga normal na core disciples, lalo pa ang lalaking ito na pinagbigyan ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Hindi inakala ni Terence na ang isang simpleng pangungusap mula sa Truett ay magkakaroon ng napakalaking epekto. Gayunpaman, sa pag-iisip, hindi kailanman sinabi ni Truett sa publiko ang anumang bagay tungkol kay AJ noon. Isa lang itong bulong-bulungan sa mga lansangan, ngunit napakakapangyarihan na niya kaya iginagalang siya ng lahat. Maaari pa nga siyang makipag-ugnayan ng palihim sa law enforcement hall, lalo na si Truett mismo. Kung sinabi iyon ni Truett kanina, at hindi ngayon, maniniwala sana si Terence na siya ay nasa Welcome Pavilion, at mawawala na ang lahat ng problema. Wala nang nangahas na manggulo pa sa kanya, pati na si Linden at ang iba pa. Siyempre, random thought lang yon. Hindi magsisisi si Terence sa isang bagay na tulad nito, at hindi rin siya magrereklamo tungkol dito. Kung tutuusin, ang kapaligirang ito kung saan walang nangahas na guluhin ay hindi angkop para sa kanyang paglaki. Kung siya ay nasa isang greenhouse mula pa sa simula, malamang na hindi siya magkakaroon ng gayong mga tagumpay.
Ngunit ngayon, matapos masaksihan ang agarang pagpatay kay Linden sa kompetisyon ng panloob na sekta, ang mga clown na ito ay hindi na maaaring magdulot ng pananakot kay Terence. Malamang na nakita rin ni Truett na pagkatapos magsanib puwersa sina Terence at Minerva, mahirap para sa mga Golden Core Stage Cultivator na maging katapat nila, kaya hindi na kailangang lumabas ang mga clown na ito at magdulot ng gulo. Ang kailangan ni Terence ngayon ay mas malakas na pagsasanay. Wala nang saysay ang pananatili sa North Island, kailangan niyang humanap ng pagkakataong umalis sa North Island para sa mga misyon, at ang mga benepisyong nakukuha niya ngayon ay para lang matiyak na ang kanyang likod ay hindi masunog sa apoy. Ayaw niyang kaladkarin siya ng mga clown na ito pababa. Sa isang lugar sa hilagang bahagi ng isla, sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa, nakahiga si Linden sa kama, sa bingit ng kamatayan. Kinakabahang binantayan ni Tony ang kanyang tagiliran. Naroon din ang misteryosong lalaking naka-black. Bilang karagdagan, may isa pang tao sa silid. Si Master Natoy, ang nagbigay kay Linden ng Chrysanthemum Arts. Master Natoy, binaygo kita. Hiniling ni Linden kay Tony na tulungan siyang tumayo at humingi ng tawad kay Natoy ng buong lakas. Sa sandaling ito, bagamat nasa bingit na siya ng kamatayan, ang kanyang mukha ay namumula, na nagparamdam kay Tony na lihim na may mali. Ito ay tanda ng pagkamatay bago mamatay. Narinig siya ni Master Natoy at lumapit siya para tingnan siya pataas at pababa. Napagpasyahan niya, ito ay isang malubhang pinsala, ngunit hindi ito ganap na walang lunas. Hindi naman masama na binugbog ka ni Terence ng ganito. Ah! Master Natoy! Ang sabi mo, maliligtas pa ba ako? Ang espiritu ni Linden ay agad na nabuhayan. Tama. Tumango si Master Natoy at sinabing, sandali lang, mag-uusap tayo pagdating ni Professor Forster. 4,219. Ilang sandali pa, itinulak ng misteryosong babae ang pinto at sinabi sa mga tao, mananatili siya. Makakaalis na kayong lahat. Tumango si Master Natoy at ang Man in Black at agad na umalis. Si Tony ang may pinakamababang katayuan, kaya kahit na nag-aalala siya sa pinsala ni Linden, hindi siya nang ahas na suwian ang utos ng misteryosong babae. Sinundan lang siya nito palabas ng kwarto. Naghintay silang tatlo sa labas. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng misteryosong babae, ni hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa silid. Makalipas ang 2 oras, tuluyang itinulak ng misteryosong babae ang pinto at lumabas. Kamusta na siya? Nagmamadaling tanong ng Man in Black. Si Linden ang katulong na pinahahalagahan niya. Kung siya ay sanay na mabuti, maaari niyang gampanan ang malalaking responsibilidad sa hinaharap. Kung namatay siya ng ganoon lang, hindi maliit ang kawalan. Mukhang nag-aalala rin si Master Natoy. Pagkatapos ng lahat, si Linden ay kanyang disipulo din. Kung tungkol kay Tony, siya ay walang exception. Na-inject ko na siya ng genes ng Firewolf War God. Bagamat hindi ito perpekto, masisiguro man lang nito na hindi siya mamamatay. Hindi lang yun, mas lalakas din siya kaysa dati. Walang pakialam na sabi ng misteryosong babae. Firewolf War God. Ano iyon? Hindi napigilan ni Tony na mapasigaw sa gulat. Gayunpaman, nang makita niya ang malamig na mga mata ng Man in Black at Master Natoy, alam niyang nagkamali siya. Sa kanyang katayuan, wala siyang karapatang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Wala lang. Kombinasyon lang ng Spirit Beast at Human Cultivator. Hindi siya sinisi ng misteryosong babae at nagpatuloy, sa totoo lang, ang pinakamagandang Firewolf War ang binagong katawan ng Diyos ay nasa secular na mundo, hindi sa Sky-class island. Kaya lang, ang mga buhay na tao ay hindi maaaring i-teleport sa ngayon. Magagamit ko lang ang Linden para subukan muna ito. Sa hitsura nito, dapat itong maganda, ngunit kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang pagmamasid sa ilang sandali. Bagamat hindi naiintindihan ni Tony ang kanyang sinasabi, gumaan ang loob niya hanggat ayos lang si Linden. Biglang nawala muli si Linden, at maging si Tony ay misteryosong nawala din. Ang bagay na ito ay muling nagdulot ng kaguluhan sa 3 pavilion ng North Island. Maraming tao ang nag-isip na lumabas siya para maghanap ng magpapagamot sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit si Leonardo ay hindi alam ang tungkol dito.
Nagkagulo ang labas ng mundo. Si Leonardo mismo ay labis ding nababalisa. Gayunpaman, sa panahong ito, bagamat hindi pa sinabi ni Linden sa kanya ang partikular na sitwasyon, bilang isang big boss ng Council of Elders, tiyak na siya ay isang tao sa mga kalalakihan. Kahit na walang sinabi si Linden, maaari pa rin niyang husgahan ang ilang panloob na impormasyon mula sa mga pahiwatig na iniwan ni Linden. Inakala niya na ang biglaang pagkawala ni Linden, kasama si Tony, ay malamang na ginamo sa isang misteryosong lugar. Ang biglaang pagtaas ng kanilang lakas bago ito ay dapat na nauugnay dito. Sa makatuwid, kahit na siya ay nag-aalala at nababalisa, si Leonardo ay sadyang pinigilan ang bagay na ito at hindi hinayaang magpatuloy itong sumabog. Kung hindi siya nag-iingat at ang kanyang apo ay napag-alamang may hindi masabi na sekreto, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Dahil sinabi ni Leonardo, ang biolohikal na lolo na ito, na ayos lang, natural na hindi gagawa ng bundok mula sa molehill ang iba pang mas mataas sa 3 malalaking pavilion. At ang law enforcement hall ay hindi rin binigyang pansin ang bagay na ito mula pa sa simula, at wala ni Katie Ting na paggalaw. Ang mga opisyal ay sadyang inalis ang impluwensya. Kung tutuusin, puro haka-haka lang ang mga chismis sa mga lansangan na walang opisyal na balitang nagpapatunay. Pagkaraan ng ilang panahon, natural nilang itinigil ang lahat ng aktibidad. Mabilis na lumipas ang oras, at si Terence ay opisyal nang naging isang inner disciple matapos lumipat sa Core Mansion No. 1. Mayroon siyang Truett, ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, at maging si Atticus, ang Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion, ay magbibigay ng lahat ng kanyang mga kahilingan. Kahit na ang iba ay naiinggit sa kanya, sila ay magrereklamo ng pribado, at hindi kailanman maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa kanya. Para naman sa mga tao ni Linden, hindi na sila naglakas loob na manggulo sa harap ni Terence. Maging ang makapangyarihang Linden ay napatay sa isang galaw, pabayaan ang mga kababatang ito. Kahit na gusto nilang mamatay, hindi ito ang paraan para gawin ito. Sa ganitong paraan, makakapag-cultivate si Terence sa kapayapaan, at si Minerva ay lilipat kasama niya sa Mansion No. 1. Matagal nitong pinasaya ang cute na babae. Kahit wala sila sa iisang kwarto, nasa iisang bubong sila. Sa isang kahulugan, nangangahulugan ito na ang kanyang relasyon kay Terence ay naging mas malapit. Bukod sa kanilang sariling paglilinang, silang dalawa ay paminsan-minsang nagsasanay ng Wildfire 8 trigrams palm na magkasama. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamalakas na hakbang na maaari nilang kontrolin bukod sa mga alchemy bomb. Ito rin ay isang malakas na trump card para sa kanilang mga magiging kaaway. Maliban kay Minerva, dadating din ang Natalie araw-araw. Sa 3 pavilion, sina Terence at Minerva ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Kung hindi dahil sa mahigpit na pagpapalaki sa kanya, gusto pa niyang lumipat sa kanila, ngunit hindi pumayag si Truett. Maliban doon, naroon ang kahabag-habag na senior, Randolph, Hernan, Chengmin, at ilan pang iba. Bagamat hindi pa sila ganap na nakaka-move on, pumupunta pa rin sila tuwing ilang araw upang magkita. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ginamit ni Terence ang ilang araw na ito upang itaas ang lakas ng lahat tungo sa perpektong foundation stage. Ang dahilan nito ay, syempre, dahil sa bagay na tinalakay niya kay Atticus noong nakaraan. Kung ang lakas ng kanyang nakatatandang kapatid ay wala sa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation, hindi niya magagawang maging pangatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion kahit na pumayag ang mga nakatataas. Dahil na level up na niya ang kanyang kawawang nakatatandang kapatid, natural na hindi iiwan ni Terence si Randolph at ang iba ay nasa likod. Hanggat maaari nilang ilihim ito, hindi lamang sila mapoprotektahan ng kanilang lakas, ngunit kung hihilingin sa kanila ni Terence na gumawa ng isang bagay sa hinaharap, magagawa rin nila ito ng walang pabigat. Maliban doon, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit naglakas loob si Terence na dagdagan ang lakas ng lahat. Pagkatapos ng personal na pagpapatunay ni Minerva, isang bagay ang napakalinaw ang parehong pagtaas ng lakas, ngunit ito ay naiiba sa secular na mundo. Sa karaniwang mundo, ang espiritual na chi ay sobrang manipis. Ang mga nag-level up pagkatapos ng tulong ni Terence ay hindi na makapag-level up sa kanilang sarili, gaano man sila kahirap sanayin.
Ngunit ngayon, ang Chi sa Sky Class Island ay napakarami, lalo na sa numero 1 mansyon kung saan ang Chi ay 100 hanggang 1,000 beses na mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Maaari silang mag-cultivate ng normal ng walang anumang side effect, at matutulungan ni Terence ang lahat na mag-level up ng walang anumang pag-aalala. Kung hindi sana ay level up ni Terence si Randolph at ang iba pa, maliban sa miserableng senior. Hindi dahil sa pagiging makasarili niya, kundi dahil iba sila sa kaawa-awang nakatatanda. Silang tatlo ay higit na may talento kaysa sa mga ordinaryong tao, at hanggat mayroon silang tamang mapagkukunan, hindi magiging mahirap para sa kanila na mag-level up. Hanggat sumabay siya sa agos, magkakaroon sila ng matibay na pundasyon at matibay na pundasyon hindi na kailangang tulungan sila ni Terence. 4,220. Gayunpaman, ngayong alam na nila na walang magiging epekto, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Kung tutuusin, hindi naman masamang maging mas malakas. Para sa kanilang foundation, Randolph at ang iba ay maaaring makabawi dito ng mag-isa gamit ang kanilang mga kwalifikasyon, kaya walang anumang nakatagong panganib. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay ang Natalie ay darating sa numero 1 mansyon araw-araw at makikita ang buong sitwasyon mula simula hanggang wakas. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pagsasanay, at natural na hindi niya maiwasang subukan ang ganitong uri ng mahusay na bagay na madaling makapagpapataas ng lakas ng isang tao. Sa katunayan, alam na ng Natalie ang tungkol sa kakayahan ni Terence na tulungan ang mga tao na madagdagan ang kanilang lakas nang tumaas ang lakas ni Minerva. Kaya lang gusto niyang maging master ng Golden Core Stage sa oras na iyon, at si Terence ay walang Wando Golden Core Fruit sa kamay, kaya hindi niya ito magawa ng sabay-sabay. Ano man ang mangyari, isa si Natalie sa kanyang pinakamaaasahang tao, at dahil muli siyang humiling, hindi ito maaaring baliwalain ni Terence, gaano man ito kahirap. Noong nakaraan, nag-alala siya tungkol sa hinala ni Truett, ngunit ngayon na naisip niya ito, kahit na hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan kay Truett, palagi niya itong tinutulungan. Kahit na mahulaan niya ang isang bagay mula sa mga pagbabago sa katawan ni Natalie, malabong mapahamak siya nito. Matapos itong pag-isipang mabuti, hindi na tumanggi si Terence at tumango, "Little senior sister, hindi naman sa hindi kita matutulungan na dagdagan ang iyong lakas, ngunit kailangan kong habarin ang aking damit sa proseso." Gusto mong habarin ang damit mo? Natulala si Natalie, at hindi makapaniwalang ibinuka niya ang kanyang bibig, ano ang kahulugan nito? Tumingin si Natalie kay Terence na may pagdududa. Hindi na hinintay ang sagot ni Terence, lumingon siya kay Minerva at nagtanong, "Senior Sister Minerva, naghuhubad ka na rin ba?" "Oo, kailangan kong maghubad ng damit." Tumango si Minerva. Talaga? Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Natalie, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya kay Terence, "Kailangan ko bang maging babae ni Little Junior para ibahagi ang sekretong ito?" "Sige, Little Junior brother. Kung nagnanasa ka sa senior sister, sabihin mo lang na nagnanasa ka sa senior sister, at talagang naglakas loob kang humanap ng dahilan para banta siya. Masyado kang masama. Hindi ito dahilan, ito ang gusto kong gawin." Mapait na ngumiti si Terence. "Kaya, ayon sa sinabi mo, mapait na kagalakan, Randolph, Hernan, at Chengmin, silang apat ay dapat ding maghubad ng kanilang mga damit?" Tanong ni Natalie, na iniikot ang kanyang mga mata. "Oo, kailangan din nilang habarin ang kanilang mga damit." Si Minerva, na nakatayo sa gilid, ay sumagot sa kanyang ngalan. "Paf!" Biglang naglabas ng laway si Natalie. Hindi niya napigil ang kiligin sa pag-iisip ng ilang lalaking nakaupo ng hubot-hubad. She said with a shocked expression, "Little Junior brother, medyo sira ang taste mo. Hindi ito gagawin. Nakita mo ba kung gaano kamahal sina Linden at Tony at biglang naisip ang sumubok ng bago? Makinig sa payo ng Little Senior Sister, hindi mo matitikman ang ganoong bagay." Ang reaksyon at labis na ekspresyon ni Natalie ay nagpatawa kay Terence. Alam niyang cute si Natalie, pero hindi niya alam na may nakakatawang ugali ang babaeng ito. Tawa siya ng tawa kaya hindi siya makahinga.
Si Minerva, na nakatayo sa gilid, ay tumatawa din ng malakas kaya hindi siya makatayo ng tuwid. Itinuro niya ang Natalie at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Yung ibang senior brothers, nagpipigil sila ng tawa, pero nanginginig lahat ng katawan. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na sila ay sama-samang nagpupumiglas. Naglalaro lang mag-isa sa bakuran ng maliit na curly bear. Kung sasali itong malaking gunting na may hawak na bafon, malamang na matutuwa silang dalawa na malamang na mag-artista sa isang komedya. Anong tinatawanan nyo? Don't you think this is a serious matter? Hindi pa rin ito namalayan ni Natalie, ang mga kamay nito ay nasa kanyang balakang habang patuloy na pinapagalitan si Terence, malaki ang pag-asa ko sa iyo. Little junior brother, huwag kang maging masamang estudyante. Sina Linden at Tony, ang mga nakakainis na tao, ay tinutuya na ngayon ng maraming tao ng pribado. Tanging ang kanyang lolo lamang ang nasa dilim. Nako, hindi rin siguro siya nakaharap sa katotohanan, ang kanyang lolo. Pwede lang siyang magpanggap na bingi. Lalong lumalabas sa paksa ang babae, at sa wakas ay pinigilan ni Terence ang sarili sa pagtawa. Paliwanag niya, little senior sister, masyado ka talangang nag-iisip tungkol dito. Ang dahilan kung bakit kailangan mong tanggalin ang iyong mga damit ay dahil ang iyong tunay na chi ay lumalaki ng napakabilis sa proseso ng pagtaas ng iyong lakas, at hindi mo ito makontrol. Kahit magsuot ka ng damit, sisubog ito, kaya mas mabuting huwag na lang magsuot. Wala na talaga akong ibang intensyon. Nako, ganun pala. So nag-overthink talaga ako. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila sa kahihiyan, pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, salamat sa Diyos, normal ka pa rin, little junior brother. Tinakot mo na ako hanggang ngayon. Kami ang namamatay sa kakatawa. Terence, Minerva, at ang iba ay hindi napigil ang tumawa. Hehe, sige, inaamin ko na nagkamali ako. Namula si Natalie at mabilis na iniba ang topic, little junior brother, stop laughing. Bilisan mo at tulungan mo akong madagdagan ang lakas ko. Little senior sister, hindi maliit na bagay ito, pinag-isipan mo ba talaga ito? Napakurap si Terence. Malaking bagay ito para sa sinumang babae, kahit isang inosenteng babae tulad ni Natalie ay kailangang pag-isipan ito sandali. Siyempre pinag-isipan ko na. Seryoso ako. Napakaganda ng ilong ni Natalie, isang matapang at prangka na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ganoon. Sige. Nagkibit balikat si Terence. Dahil sinabi na ito ni Natalie, hindi nararapat para sa isang lalaking tulad niya na mag-alinlangan. Nang makita ito, tumakbo ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na si Randolph, at agad namang nagbatian ang iba at umalis. Dinala ni Terence si Natalie sa loob ng silid para sa pagtatanim, at sumunod si Minerva nang nakangiti. Pagkasara ng pinto, inayos ni Terence ang kanyang pag-iisip at lumingon sa Natalie, little senior sister, handa ka na ba? Magsimula tayo ngayon. Sobrang bilis. Si Natalie, na may prangka na mukha, ay nagsimulang mahiya ng maghubad na ng kanyang damit, namumula habang sinasabi kay Terence, little junior brother, pagkatapos. Lumingon ka muna. Sige, sabi niya. Agad na tumalikod si Terence, natatawa sa sarili. Hindi niya kayang ituloy ang kanyang kilos ngayon. Maya-maya, may kumakalas na sa likod nila, at tumigil ito. Tinanong ni Terence, tapos ka na ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.